Kadalasan ginagamit yung mga job order costing kapag mayroong mga exacting specification yung mga customer. Okay. So kasi no, pangalan pa ng job order. So o-order yung customer sa company, no? Sabihin natin company po-order ng 100 units. Ang nangyayari diyan, nagkakaroon na kagad minsan no ng exact specification no yung customer do sa mga order niya. So kada order nag-a-assign tayo dyan ng tinatawag natin na job cost sheet na pag-uusapan natin mamaya. So, ibig sabihin, once na mag-assign tayo ng job cost sheet o parang naglagay tayo ng pangalan ng job order na yan, for example, si customer A lumapit sa atin, company pa-order ng 100 units tapos gusto ko may mga ganito, may ganyan. So, pwede natin siyang pangalanan na job order o job number 100. Si isang customer naman, iba naman ang gusto, job number 200. Yung isa naman, panibagong gusto na naman yan, job number 300. So, ibig sabihin, no, kada order sa atin, siyempre, ilang units yan, ilang units yung ganito, yung ganon. So, ang mangyayari ay maggagawa tayo tinatawag na job cost sheet. So, ibig sabihin, pag nag-assign na tayo ng mga job number, no, kada order ng mga customer, ang mangyayari, yung cost accumulation natin, no? Yung cost accumulation, yung pag-iipon natin ng mga cost ay per order or per job. Okay? Ang gagawin natin yan through the use of job cost sheet. Yun ang pinaka-pag-uusapan natin ngayon. No? Paano ba gumawa ng... Actually, hindi mo nagagawa ng job cost sheet, pero kukunin natin pinaka-concept natin dito na sa job order costing. Okay? So, definition of job order costing. Job order costing is a system for allocating cost to groups of unique product. Okay. So, yan, no? Nakalagay groups of unique product. It is applicable to the production of customer-specified products. So, malinaw, production of customer-specified products, such as the manufacture of special machines. Each job becomes a cost center for which costs are accumulated. So, ayan na. Kada isang job sa atin, no, magiging cost center nga tinatawag. So, ibig sabihin, kung meron tayong inassign na job number 001 sa isang job, yung pag-iipon natin, no, yung pag-accumulate natin ng cost ay hiwalay kada job. Okay? So, magkaning cost na ma-incur natin kay job number 1, magkaning cost na ma-incur natin kay job number 2, magkaning cost na ma-incur natin kay job number 3. As subsidiary record, ito yung tutukoy natin kanina, job cost sheet is needed to keep track of all unfinished jobs, work in process, and finished jobs, finished goods. Once kasi na gumawa ka o gumamit ka ng job cost sheet, no, subsidiary record daw yan, ibig sabihin, magsisimula ka na mag-ipon ng mga cost. At yung mga cost natin, yun pa rin yan. Kay job number 001, magkano ang gagastusin natin na direct materials? Magkano ang gagastusin natin na direct labor? Magkano ang factory overhead? Okay? So ngayon, dahil mag-accumulate na tayo ng mga costs, no? At the end of the period, malalaman natin kasi kung completed na ang job na yan o hindi. Pag hindi pa tapos, yung job na yan, syempre, dediretso yan sa work in process. Pag completed na, finished goods. Pag naibenta, cost of goods sold. Actually, madali lang, no? Sabihin na natin, meron tayong 3 order, no? 3 job order o job number. So, diyan malaman, no, kung sino-sino ang ire-report natin sa cost of goods sold, sa finished goods, sa work in process. Depende sa nangyari sa job order na yan. Okay? Pag naibenta na siya, diretso sa cost of goods sold. Pag tapos na pero hindi pa naibenta, finished goods. Pag nasimula na pero hindi pa completed, work in process, inventory. Okay? So ano ba yung characteristics of a job order costing system? Number 1, it collects all manufacturing costs and assigns them to specific job or batches of product. Number 2, it measures cost for each job rather than for set time periods. And number 3, it uses just one work in process inventory control account in the general ledger. This account is supported by a subsidiary ledger of job order cost cards or sheets for each job in process at any point of time. Okay, so
ganito na, mamaya na mapansin natin pag gumawa tayo ng mga journal entry dito. Sa kada assign natin ng mga materials, ng labor, ng overhead, okay, inaalam na kagad natin kung magkano ang napunta kay job number 1, kay job number 2, kay job number 3. Hindi natin kasi pwede na, kasi di ba tayo, nasanay na tayo pag nag-issue ng materials, debit work in process, credit raw materials. Pag nag-incur ka ng labor, okay, sabihin natin direct labor yan, magde-debit ka ng work in process, credit accrued payroll. Pag factory overhead applied, debit work in process, credit factory overhead applied. Okay. Ngayon, sa kada debit mo ng work in process, no? Kasi di ba alam naman natin, pag nag-debit tayo ng work in process, ibig sabihin nag-a-assign tayo ng cost. Yan ang oras na nag-accumulate na tayo ng cost. Okay? Pero tayo ngayon, pag job order costing, dahil may mga separate record na sila, no, kada job, sa oras na i-debit mo yung work in process, dapat alam mo kung kanino mo siya dadali na job. Okay? Sasabihin naman yan ng problem, no? For example, 100,000 pesos ang cost ng direct materials na in-issue natin sa production. Out of 100,000 pesos, 20,000 na in-issue natin sa job number 1. Parang ganun. Ilalagay mo na kagad. Okay? Pero, ulitin ko lang, isang work in process account na gagamitin natin. Parang nagkakaroon lang tayo ng supporting notes lang. Okay? Para sabihin natin, total debit to work in process account, due to issuance of materials na 100,000, sa baba maglalagay ka lang na for job number 1, 20,000, for job number 2, 30,000, for job number 3, 50,000. Parang ganun ang gagawin natin. Okay? At bandang dulo, no, syempre, malalaman mo na kagad kung magkano magiging total cost ng mga job na yan. So, yan yung mga characteristics. Ngayon, pag-usapan naman natin, no, yung ginagamit natin na subsidiary record, yung job cost sheet or job order cost sheet. Ito yung pinaka-record natin. No? Sa pag-accumulate ng cost, gagamit talaga tayo ng job cost sheet. Pero ano ba yung mga nakikita natin dyan? So, job cost sheet shows the total cost incurred in the manufacture of a particular order. Ayan na, particular order. And it contains the following. So, yung mga laman niya, ito. Pero siguro, para mas maging malinaw sa atin yan, ito, pakita ko na sa inyo yung sample na job cost sheet. Okay, no? Gumawa tayo ng sample na job cost sheet na para mapakita natin na ba yung pinakalaman ng job cost sheet na yan. Sabi kasi natin kanina, ito yung pinaka-taga-ipon natin, no, ng mga cost ng kada job. Okay? So, for example, ito yung job cost sheet, ilalagay mo na kagad, no, yung job number. So, for example, job number 100. Okay? Tapos yung description ng job na yan, yung name ng customer, kasi nga, di ba, alam naman natin, galing kay customer yan. In order ng customer, nag-assign tayo ng job kasi nga, specific yung product na yan. Okay? Yung address kasama na rin. Kailan nagsimula, no? Kailan natapos yung job na yan, ilang units, kailan na-deliver sa customer. Okay. Tapos ang pinaka-importante, ito, yung tatlong cost pa rin. So, tingnan natin, no? Si direct materials, paano ba natin makakukuha ang direct materials na inassign natin sa isang job? Description ng materials, anong klaseng materials yan? Ilang units, yung quantity. Okay? Tapos total cost. So, syempre, kada issue natin ng material sa job na yan, malalaman natin yung total cost niyan hanggang sa dulo, hanggang sa maging completed na yung job na yan. Okay? Tapos direct labor, number of hours, no? Number of hours used, no, for job number 001, for example. Tapos yung rate per hour, saka yung total cost ng labor. Okay. Tandaan natin na pag sinabing direct materials saka direct labor sa job cost sheet, ito yung actual direct materials and actual direct labor. Okay. Pero pag factory overhead, ang ilalagay lang natin dito ay yung applied factory overhead. O dito, assuming yung factory overhead ay in-apply natin based on the direct labor hours, gagamitin natin yung labor hours dito, okay? Multiplied by the application rate. Equals yung total cost of the factory overhead applied, no, po job. Okay, no, po job number 1, for example. Yan na. Ngayon, syempre, isa-summarize natin yan, magkano naging cost, no, ng direct materials. Pag naging completed na yan, ang mangyayari, magkano ang total cost na ginastos natin sa materials, magkano ang direct labor cost, magkano ang factory overhead,
Isa-summarize natin yan. Okay, paano yun? No? Lagay natin dito. Magkano yung total cost ng direct materials na inisyo natin? Magkano ang direct labor? Magkano ang factory overhead? At yung total cost niya. Okay. Tapos ilang units ba in order ng customer? So yan, unit cost. At yun na, lagay na lang natin dito yung unit sheet. No? Pero tayo, kahit na hanggang dito lang tayo. Basta tandaan nyo dito, class, kasi dati nagkamali ako dati, no? Sa APAR, no? Yung tungkol doon sa question, doon sa cost, no? Yung costing natin sa job order. Okay. So, ang pinakatanong doon, kung ano yung mga ini-include natin sa job cost sheet. So, ang naging sagot ko doon ay actual direct materials, actual direct labor, and actual factory overhead. Nagkamali ako doon kasi nga, dapat ang factory overhead ay applied, no? Pag gumawa ka ng job cost sheet. Ito itsura ng job cost sheet. Ngayon, syempre, kung mapansin nyo, may mga materials tayo dito, may labor, may overhead. Ngayon, ang tanong natin, no, ano yung mga supporting papers nito? Okay. In support of the materials to be issued to production, ang materials requisition form, no, tandaan nyo, dito sa columns ng materials, meron tayong supporting paper dyan, yung materials requisition form. This form shows the description, the quantity, and the unit cost of materials issued to a particular job. Ano example niyan? Ito yung example ng materials requisition. Okay? Pag sinabing materials requisition, pag sinabing requisition class, ibig sabihin, yung production department, kasi dito sa production department gagawin yung job cost sheet na yan eh. Okay? Sa materials, no? Bago kasi tayo magkaroon ng issuance of materials, kailangan natin ng materials requisition. Okay? Ano yung mga nakalagay dyan? So, syempre, sa pinakababa, no? Yung requesting department, tapos sino mag-a-approve yan. Okay? Siguro, no? Pwede yung nag-approve nito yung production, yung purchasing manager, no? O kaya yung VP for Finance, etc. Depende na yan. So ngayon, ang materials requisition, ito, no? Employee, department, date of request, date needed, ano yung mga nakalagay sa loob niyan, materials description, okay? Para saan naman yung job, yung materials na yan, no? Saan mo dadali na job number yan? Customer name, quantity, unit cost, and total cost. Okay, no? Actually, nabigay ko ng example na yan, no? Pero tayo, hindi naman tayo gagawa ng materials requisition para mas kuha lang natin pinaka-idea natin sa materials requisition form, no? As one of the supporting documents ng tinatawag natin na job cost sheet. Okay? So, pagdating sa materials, kailangan natin ng requisition form. Ngayon, sa labor naman, the supporting document for labor cost is the time ticket. Time ticket naman ang kailangan. So, tandaan natin na pag materials, requisition form. Pag labor, time ticket. So, ano yung nasa loob ng time ticket na yan? This shows the name of employee, the job he worked, and the number of hours he worked on a particular job and his rate. Kaya ito naman ang tsura ng time ticket. Okay? So, name ng employee, yung date, department. Okay? Anong oras nagsimula? Anong oras natapos? Ilang oras trinabaho in total? Ano yung rate niya per hour? Magkano total? At saan siya nagtrabaho? Parang ganun lang, no? At syempre, pipirma lang ng supervisor yan. Okay? So, yan na. Nakuha na natin pati mga supporting document ng job cost sheet. Sa materials requisition form. Sa labor, time ticket. Sa factory overhead, dahil applied lang yan, no? Walang supporting ano yan. Okay? Ano na natin yan? In-estimate na natin sa simula pa lang. Predetermined na siya. So, nakuha na natin to, no? Yung job cost sheet na yan. Next, ano yung example, no, ng mga company na gumagamit ng mga job order costing systems. The way job order costing is used can often vary depending on the specific business using this system. Below are examples of different types of companies using job order costing systems to track inventory and how the process differs. So, my example, retail companies, law firms and accounting businesses, medical services, film studios, construction companies. No? Binigay ko na lang yung mga example, no, ng mga companies that normally use job order costing systems.
Methods of accumulating cost, alam na natin yan, no? Sinilingit ko na lang dito ulit yan sa module natin. Pag sinabing methods of accumulating cost, yan pa rin sina actual, normal, and standard costing. Pag actual costing, actual direct materials, actual direct labor, and actual factory overhead. Pag normal costing, actual direct materials, actual direct labor, pero applied na ang factory overhead. Pag standard costing, lahat standard. Okay? Magkaiba ang applied overhead sa standard factory overhead. Pag sinabing applied factory overhead, standard rate, okay? Parehong standard rate yan, class. Pero yung isa ay based on the actual activity driver. No? Example, actual direct labor hours. Ang standard factory overhead ay based on the standard activity driver. For example, standard direct labor hours. Okay? So to illustrate ng job order costing, nakuha na natin pinaka-concept natin dyan. Alam na natin, no, kung ano ba yung nangyayari sa job order costing, kailan siya ginagamit, ano ba yung supporting, ano ba yung pinaka subsidiary record natin dito, no? Gumagamit natin ng job cost sheet. Okay, tapos yung mga supporting papers na ito, yung materials requisition form and the time ticket. Ngayon, mag-illustrate na tayo, no, ng job order cost flow. Okay? At ulitin ko lang, kung ano yung natutunan natin na pag-journalize ng mga transactions na for manufacturing companies o sa accounting cycle, yun pa rin ang gagamitin natin ngayon sa job order costing. Medyo mas magiging detalyado lang ngayon kasi nga, nag-assign na tayo ng cost per job, no? Hindi lang yung basta, labo-labo lang na, sige, ito na yung total na in-issue natin ng materials, okay na yan. Ito na yung total cost of labor. Direct labor used, no, in the production and the total factory overhead applied. So ngayon, gawin natin, no, mas specific per job ng gagawin natin costing. Okay? So to illustrate, no, ito yung problem natin. Saturday Manufacturing Company has just started operation on July 1, 2014. The following are the transactions that transpired during the month of July. So given my transaction, no, kunin na kagad natin yung requirement. So number 1, journal entries to record the transactions for the month. And number 2, prepare the accounts for raw materials, work in process, finished goods, manufacturing overhead, and cost of goods sold accounts. Sige, no, simulan na kagad natin sa journal entries. Okay. Number 1. Purchase materials worth 350,000 pesos on account. Anong magiging entry natin dyan? Debit lang tayo ng raw materials, inventory, credit, accounts payable. 350,000 pesos. Number 2. Accepted 3 job orders from different customers and assign job number 700A, 700B, and 700C. So, dito, ang entry natin ay wala. No? In-accept lang natin order. No? Wala tayong transaction dyan. Okay. So, number 3. Materials in the amount of 200,000 pesos requisition and issued 30%. No? For job 700A, 25% for job 700B, and 35% for 700C. The balance represents indirect materials. So ganito, no, pag nag-issue tayo ng materials, dalawa lang naman ng pupuntahan yan eh. Diba? Pag direct materials, work in process. Pag indirect materials, factory, overhead, control. Okay? Tapos magagaling siya dito sa raw materials. Ang total na in-issue natin ng materials ay 200,000. Kaya yan ang i-credit natin dyan. Ngayon, eto na. Simula na tayo ng yung pag-apply ng job order costing dito. So, dito kasi, sa number 3, naging specific na yung problem, no? Kung saan in-issue ang materials na yan. Okay, for example, 30% yung in-issue kay 700A. So, mangyayari, ang working process na maglalagay lang tayo ng parang supporting note lang dito na ang kay job
700A, okay, ay 30%. At yung 30% of 200,000 ay 60,000 pesos. Parang ganun lang. Tapos, tuloy-tuloy na lang, job number 700B. 25% of 200,000 equals 50,000 pesos. And job 700C ay 35%. No? 35% of 200,000, 70,000 pesos. Okay? At ngayon, at sabi, yung balance represents indirect materials. So magkano na ba yan, no? 60 plus 50, 110 plus 70, 180. May balance pa tayo dyan na 20,000 pesos. Okay, 20,000. Ang total debits to work in process account ay 180,000 pesos. So debit work in process, 180. Debit factory overhead control, 20,000. Credit raw materials, 200,000. Ngayon, pag gumawa ka ng job cost sheet, no? Ang una mong gagawin, di ba, 3 job cost sheet ang gagawin mo dyan. Isang job cost sheet kay 700A, isa kay B, isa kay C. Okay? Tapos, kada job cost sheet na yan, mag-iipon yan ng kanya-kanya nilang direct materials, direct labor, saka factory overhead applied. At hintayin natin, no? At the end of the period kaya, sino-sino kaya sa kanila ang naibenta na produce pero hindi pa nabebenta? O kaya, hindi pa na giging completed. Okay, so doon natin malaman kung sino-sino yung work in process, finished goods, cost of goods sold. So alam na natin, no? Yan yung number 3, yan yung entry natin. Number 4, okay? For number 4, payroll pa naman, total 357,200. Analysis of the payroll shows job 700A, yan, 88,400, 700B, 116,500, 700C, 119,800, indirect labor, 32,500. Okay, so alam na natin, no, pag sa cost accounting cycle natin, pag nag-issue ka no, ng labor o nag-incur ka ng labor sa production at ang labor natin ay direct labor, dediretso ng work in process. Pag indirect labor naman, factory overhead control. So, ibig sabihin, etong tatlo, dediretso sa work in process. Okay? Ito na. Ba't kaya natin sinasabi na direct labor yan kapag nilagyan natin ng label na 700A, B, and C? Ganito kasi, no? Alam naman kasi natin na kapag ang mga job ay traceable to a cost object, ang cost object kasi natin dito yung mga job na. Pag traceable to a cost object yan, yung labor, direct labor yan. Okay. O yan, 700A. Alam natin, yung 88,400 ay ginamit lang for 700A. Direct cost or direct labor siya ni 700A. Kaya, dediretso sa work in process account yan. Okay? Yun ang ibig sabihin niya na kaya natin dediretso sa work in process account kasi mga direct labor sila. Kasi mga traceable. Nag-trace natin na yan ang mga cost, itong mga cost natin na 88,400, 116,500, and 118,800 ay para kina A, B, and C. Hindi gaya na itong indirect labor na hindi natin alam. No? So alam naman natin 32,500 ay para yan sa 3 job. Pero dahil common yan, no? Sa lahat ng job, indirect labor yan, no? Diretso sa factory overhead control account. Okay? Tapos, yan na nga, kailangan lang natin i-credit dyan yung accrued payroll, no? Credit accrued payroll. Sa work in process, lagyan na lang ulit natin ng job 700A. Okay, 700A. Magkano kayo 700A dito? 88,400.
Tapos, job 700B, 116, 500. Job 700C, 119, 800. Okay? So, yan na, no? Yan yung breakdown natin ng total debit kay work in process. Magkano ba yung dinebit natin dyan? 88,400 plus 116,500 plus 119,800. So, total 324,700. 324,700. At sa factory overhead control, 32,500. Okay? So, yan na. Alam total yan. 324,700, add na lang natin yung 32,500. Total credit kay accrued payroll ay 357,200. Okay, so yan na, no? At importante ulit, no? Basta agad na pinakapaltandaan niyang class, kapag nagde-debit ka ng work in process, pag gumagamit ka ng job order costing, dapat naka-specify yan. Alam mo kung magkano ang dadalhin sa mga job order. Okay? So, okay na po number 4. Tuloy na tayo sa number 5. The following overhead were incurred during the month in addition to indirect materials and indirect labor. So, ayan. Nag-incur tayo sa number 5. Paano yan? Lahat yan ay i-debit na natin sa factory overhead control. Okay? Lahat ay i-debit kay factory overhead control, no? Ito yung mga factory overhead natin other than indirect materials and indirect labor. Okay, tapos depende na lang, no, kung ano yung nasa credit side niyan. Depende kung anong klaseng factory overhead item yan. Yung maintenance of factory and equipment, dediretso na natin yan sa cash or accounts payable. Okay. So 10,000 pesos. Dagdagan na lang natin. Kung meron pa, ito, utilities, yan kasama rin yan sa cash or accounts payable. Depreciation of factory, plant, and equipment. Lagyan natin ng accumulated depreciation. Okay? Accumulated depreciation, 15,000. Insurance expired. Yan, dali natin yan sa prepaid insurance. Okay? Prepaid insurance, 8,000. Miscellaneous factory expenses, 5,000, pwede na siya dito. Ang total, credit kay cash or accounts payable ay 40,000 pesos. At ang total debit to factory overhead control ay 63,000. 40 plus 15, 55 plus 8, 63,000 pesos. So, yun yung entry natin for number 5. Okay. O yan. Bale, sa number 5, walang kinalaman yan sa job order, sa mga job cost sheet natin kasi nga actual factory overhead yan, no? Walang pupuntahan na job cost sheet yan. Number 6. The company's policy is to apply overhead to each job at the rate of 3.5 per direct labor hour. Any overhead variance is close to cost of goods sold. So, paano yan? O, gawa na natin ng entry yan, no? Sa number 6. Paano entry natin sa application ng factory overhead? Diretso pa rin yan sa work in process. Okay? Work in process, tapos lagay lang natin ng note dito. Job 700A. Okay? Kung meron tayong 3.5 per hour, i-multiply na lang natin yan sa number of labor hours, no, for 700A. At ang sabi kay 700A, nasa na ba yun? Ito, oh. Ayan. 8,840 daw. Okay? So, siguro, no, dali na natin to sa baba. Ayan, para
Okay. Oh, job 700A, 3.5 times 8,000, 840. Job 700B, 3.5. Okay. I-multiply na lang natin ng 11,650. Job 700C, 3.5 times 11,980. Okay? So yan na, nakuha na natin yung mga number of hours nila at i-multiply na lang natin yan sa application rate. For example, kay job 700A, yung 3.5, pag minultiply natin yan sa 3.5 times 8,840, 30,940. Okay? 30,940. 700B, 3.5 times 11,650. 40,775. C, 3.5 times 11,980. 41,930. Okay, ayan, total natin. Ang total, 41,930 plus 40,775 plus 30,940 equals 113,645. Ayan. Yan yung total debit, no? Kaya work in process, 113,645. Okay. Tapos, i-credit na lang natin yan sa factory overhead applied account. 113,645. Yan na, no? Yan lang entry natin sa number 6, yung application natin ng overhead. Ngayon, sa 7, oh, ayan, completion na ng goods yan. Si 700A and 700B, yan, completed na. Tapos, binil na kay customer, so ibig sabihin, nabenta na yan, at cost plus 40% markup. Ngayon, syempre, ang gagawin natin dito, siguro, bago natin gawa ng entry yan sa number 7, mas maganda kung gagawa na kagad tayo ng T-accounts. Ang T-accounts, parang pwede nang pumalit ka sa job cost sheet, no? Kasi di naman natin kailangan gumawa ng job cost sheet dito, ang gagawin lang natin, kailangan nyo lang malaman kung magkano ang mga cost na na-accumulate natin sa mga job. Okay? So, gagawa natin ng mga T-account yan, no? Ng T-account, tapos, ayun na. Okay? Alam na natin kung magkano ang magiging cost, no? Yung total cost ng mga job na yan. So, kaya lang, para mas madali, no? Hindi na, dahil dito, no? Parang hirap ko, gagawa pa tayong T-account dyan. Lagyan ko na lang siguro ng table. Okay? Lagyan natin ng table kung magkano na ang naging cost, no? Ng mga job order na yan. Okay? So, kasi, ang mangyayari lang naman dyan, kukolektahin nyo lang naman yung tatlong cost. Pare-paro na naman purpose yan, ha? Ang job cost sheet, ang purpose niyan para malaman nyo ang mga cost na na-accumulate natin kada job. Yung T-account, ganun din naman. Di ba? Isa-summarize nyo lang din naman yung mga transaction, no? Sa mga job order natin. O, ganun din ang gagawin natin sa table na to. Sa table, lagyan na lang natin kung magkano ang mga in-issue natin na direct materials, direct labor, saka in-apply na factory overhead. Okay? Tapos magkano magiging total cost ng mga job natin. Na job 700. Okay? Okay? Tapos, $700B and 700C. At yan, no? Lagyan na lang natin ng total dito. Ina. Magsimula tayo sa issuance natin ng materials. Ito yon.
Tandaan natin kay job 700A, 60. Kay B, 50. Kay C, 70. 60, 50, 70 So, yun. 60,000, 50,000, and 70,000. Okay? So, total, 180,000. Kay 700B naman, baliktad, no? Dito pala yan. Okay. Ayan yung mga direct materials natin. Direct labor naman. Okay, so direct labor, dito tayo sa number 4. Kay 700A, ito, 88,400. Direct labor na, 88,400. Kay 700B, ito, yung 116,500. Kay 700C, 119,800. At ang total, kunin na rin natin yung 324,700. Factory overhead applied. Ito yung factory overhead applied natin. Kay 700A, 30,940. Kay 700B, 40,775. Kay 700C, 41,930. At ang total, factory overhead applied ay 113,645. Ngayon, kunin natin yung pinaka-total niyan. So, si 700A, 60,000, add 88,400, add 30,940. Equals 179,340. Ayan, no? Yan yung kay A natin. 179,340. Kay B naman, 50,000 na direct materials, add 116,500 na labor, add 40,775. Equals 207,275. Okay? Ayan, 207,275. At kay 700C, 70,000, add 324, at 70,000, add 119,800 na direct labor, add 41,930, 231,730. Okay. So, yan na, no? Pwede natin i-add na yan. 230,730 plus 207,275 plus 179,340 equal 618,345. 618,345. Okay. So, yan, no? Yan yung mga total natin. Ayan. Yan. Importante yan. Nagawa na rin natin, no, kung ano yung nagagawa ng job cost sheet kasi yan lang din naman ang pinaka-purpose yan para alamin, no, kung magkano yung total cost ng mga yan. Okay. Ngayon, ang mangyari dito, kasi yung problem, sinabi na kung ano yung mga nangyari sa mga job na yan. For example, sa number 7, job number 700A and 700B are completed and billed the customer at cost plus 40% markup. So, ibig sabihin, si 700A and B, dahil mga completed na yan, and billed the customer na ibenta na, pwede na natin yan idiretso sa cost of goods sold. Okay? Sina 700A and B. 179,340. Add na lang natin yung kay B na 207,275. Okay? So, ang COGS, ang debit natin sa COGS ay
179,340 plus 207,275 equals 386,615. 386,615. Okay, 615. So, siguro, i-debit na lang natin work in process, no? Kahit sinorkat na, no? Kasi nga, completed and billed, no? O, pag-isayin na lang natin, tanggalin natin sila sa pagiging work in process, dalhin na natin sa cost of goods kasi naibenta na rin naman. Okay? Para hindi na dumaki yung finished goods. Okay lang yan. So, kinumpound na natin yung transaction dyan. Ayan. Ngayon, i-record na rin natin yung sale, no? Yung sale tapos accounts receivable. So, i-debit lang natin si accounts receivable tapos sales. Ang 386,615, i-multiply lang natin yan sa 1.4 kasi nga, ayan, no, at cost plus 40% markup. Kaya 541,261. 541,261. Okay? So, debit accounts receivable, 541,261. Credit sales, 541,261. So, yan yung number 7. Yan yung entry natin. Ngayon, gawan natin ng T account, no? On the T account, no, lagyan natin akong supporting computation. Basta, yan na. Nakuha na natin yan. Okay? So, solve na yan. Lagyan natin ng mga computation, no? Kunwari, ganito ang mangyayari. Meron na tayong entry, no, hanggang sa 7 kasi ang second requirement natin ay T accounts na, no? T accounts sa raw materials, work in process, finished goods, manufacturing overhead, and cost of goods sold. Actually, naka-hold pa sa atin ngayon, no? Yung sinabi dito sa number 6 na yung any variance, no? Any overhead variance is close to cost of goods sold. Mamaya na yan. Pagkatapos natin gawin ng mga T account, no? Yung mga raw materials, work in process, finished goods, manufacturing overhead, and cost of goods sold. So siguro, no, para mas makuha natin yan, sige, gawa na natin ng table, no? Gawa na natin ng table yan. Okay? Table, T account na, no? T account ang gagawin na natin para ano. Ayan, class, ha? Kung gusto yung gumawa ng mabilis sa T account, no? Ayan, mag-table na lang tayo. Tapos, ayan na. So, for example, no, gagawa na natin ng T account yung raw materials muna, no? Raw materials. Kasi copy-paste na lang naman yung T account niya mamaya, no? Raw materials. Sa raw materials, meron tayong debit dito na 350,000. Okay? O siguro i-highlight na natin yan. 350,000. Lagay natin siya dito. Okay, yan, no? Meron tayong debit na raw materials. Tapos, sa number 2, walang entry. Sa number 3, in-issue na natin yan. Nabawasan siya ng 200,000. Okay? May credit na 200,000. At yun na, no? Ang mangyayari na lang dito, kunin na natin yung ending balance niya na 150,000. Okay, ayan, meron na tayong P account ng raw materials. Ngayon, ano pa ba mga hiningi dito? Work in process naman. Sa work in process, okay. So, work in process.
Ito medyo mahaba to, no? Marami tayong mga transaction sa work in process. Pero una, yung pag-issue natin ng direct materials, itong 180,000. O i-debit natin 180,000 dito. Okay. Pero syempre, no, alam naman kasi natin, pag gumagawa tayo ng mga T-account ng mga materials, work in process, saka finished goods, di ba, syempre magsisimula sa mga beginning yan. Dahil wala naman tayong mga given na beginning dyan, dire-diretso na lang tayo, no, sa mga current transaction natin. Ayan, 180,000 sa materials. Tapos ano pa ba? Okay. Yung labor, 324,700. Lagyan natin ng mga label dito. Direct materials, direct labor. Tapos, factory overhead, applied. Si applied factory overhead, meron tayong dinebit dyan na 113,645. Okay. Tapos, so nangyari, ayan, 386,615. Meron tayong credit, no? Doon sa naging completed, tapos naibenta rin. Pero sa label natin, lagyan na lang natin ng completed. Okay. Sa mga isolve yung problem, pwedeng ilagay natin, pwedeng nyo makita sa credit side, no, ng T-account ng work in process ay pwedeng completed, pwedeng COGM, pwedeng to finish goods, no? Pareho lang naman ibig sabihin yan. Alam naman kasi natin kapag nagkakaroon tayo ng credit sa work in process, ibig sabihin naging completed na ang goods. Okay? So, diretso na tayo dito. Magkano pinaka-total ng work in process sa debit? 180,000. Add 324,700. Add 113,645 equals 618,345. 618,345. Tapos, ayan sa credit, at kunin na natin yung pinaka-ending balance niya. Sa 618,345, iles lang natin yung 386,615 equals to 31,730. 730. Yan ang ending work in process. Yan, ending balance niya, no? Siguro lagay na lang natin dito ending balance. Yan. 231,730 yung work in process. Actually, no, ganito makikita nyo dito. Sa job cost sheet, no, job cost sheet, base dito sa mga job cost sheet natin, nasa table na ginawa natin, sina A and B, yung mga completed and sold. Si C, wala naman sinabing completed, no? Kaya syempre, ano yan, still in process yan at the end, no? Kaya kung mapapansin nyo dito, ang 231,730, ni job 700C, yung total niya, siya ang magre-represent ng ending balance ng work in process. Kasi hindi pa nga siya natapos. Okay? Ayun So, yan ang pinaka, kapag meron kasi job cost sheet, tapos nalaman mo na ang eto job na to ay hindi pa kompleto, work in process yan. Siya ang magre-represent ng ending work in process. Kapag ang isang job ay completed na pero unsolved, no, at the end of the period, siya naman ang magre-represent ng finished goods at the end. Kapag ang isang job ay completed and sold na, siya naman ang magiging cost of goods sold. Okay? Gaya dito, yung work in process, dahil hindi siya tapos, siya na lang hindi pa tapos, sa kanya ang 231,730 na yan. Okay? So, yun. Ngayon, gawa na natin ng T-account yung ano pa ba, wag na finished goods, no? Kasi alam naman natin ang finished goods Wala namang naging ending yan, walang ending balance yan. Kaya nga kanina, in-ignore na natin yung entry natin sa finished goods kasi dumiretso na lang tayo sa cost of goods sold. Yung manufacturing overhead na lang, no, sa cost of goods sold. Lagyan natin ng T-account yung manufacturing overhead. Okay?
So, gawa tayo ng separate account for manufacturing overhead or factory overhead. Factory overhead control, saka applied. Okay, so dito sa control, sa control, magsimula tayo sa indirect materials kanina. Ito yon, yung 20,000. Okay? Yung indirect materials, ilagay na natin yan sa debit ng factory overhead control na T-account. Ayan, lagyan natin ng IM. Tapos isunod na natin yung IL, no? Indirect labor. Sa indirect labor, ito yon, yung 32,500. Okay? 32,500 na indirect labor. At dagdagan na lang natin ng other factory overhead dyan. Sa other factory overhead, yung kanina, ito, yung 63,000. I-debit na lang natin dito. Ayan na, meron na tayong, okay na yan, no? Kompleto na yung factory overhead na yan. So, total, 20,000 plus 32,500 plus 63,000 pesos equals 115,500. Yan na yung factory overhead control. Okay? So, solved na, no? Meron na tayong T-account for factory overhead control. Tapos kung gusto natin gawin pa rin, si applied, okay lang din, no? Kahit alam naman natin na isa lang naman ng transaction yan, no? Yung pag-apply niya mismo. Okay, pero siguro, no, baka madagdagan natin yan mamaya sa pag-close, no? Pag-close natin ng mga factory overhead para magkaroon tayo ng over or under applied overhead. Sa factory overhead applied, ito siya, yung 113,645. Okay. Ayan, 113,645. Actually, dapat, no, tapos na yan. Pero mamaya balikan natin yan. Ano pa ba? Yung COGS. Si cost of goods sold, gawa na rin natin ng sariling T-account yan. Yung cost of goods sold, isa lang naman ang transaction natin dyan, 386,615. Okay, o yan. Ngayon, ganito, no? Kanina sabi natin, meron tayong hinold na isang data dito, no? Ito. Any overhead variance is close to cost of goods sold. Eh, di gawa na natin, no? Ano ba mangyari dyan? Kailangan niyo muna kasi i-close, no? I-close yung factory overhead control saka applied. So, i-debit natin ang factory overhead applied account. Tapos, kailangan nyo lang i-credit yung factory overhead control. Si applied, 113,645. Si control, 115,500. Ang actual mo, 115,500. Ang applied mo, 113,645. So, ibig sabihin meron kang under applied na magkano? 1,855. Okay, 1,855. Yan ang under applied factory overhead natin. Okay? Tapos, ang sabi, i-close to sa cost of goods sold yan, no? Yun yung sinabi dito, instruction sa problem. Any overhead variance is close to cost of goods sold. Pag walang pinag-usapan na ganyan, siyempre, ang tingin din naman kasi natin sa 1,855, no, kumpara sa applied sa control, immaterial yan. Kaya talagang COGS lang ang pupuntahan yan. I-debit natin yung COGS ng 1,855. Okay? Tapos, kailangan nyo lang alisin to, yung under applied overhead na 1,855. Okay na.
Yan yung pinakahuling entry. O, siguro hindi ko na lang i-update muna to, no, yung control sa ka-apply, pero magiging zero din yan, magiging zero. Na para may reference kayo kung saan nakuha yung mga amount na yan. Ngayon sa COGS, ito, siguro, no, isingit na lang din natin dito. Ito tinutukoy natin dyan na 386,615. Okay, alam ko parang nabanggit ko na yan sa mga previous discussion natin. Ang 386,615, tama yan, no? COGS na yan. Kaya lang, under normal costing. Or siguro pwede natin siyang tawagin na unadjusted cost of goods sold. Okay? Unadjusted cost of goods sold. Kaya nilagyan natin COGS normal. Tapos, kasi meron tayong transaction, meron tayong entry dito na dinebit natin yung cost of goods sold na 1,855. Okay? Ayan, meron 1,855. Eh, syempre, kailangan i-reflect yan sa key account ni cost of goods sold. Ayan, no? Under applied overhead na 1,855. Ngayon, ano magiging epekto niyan? Siyempre, dahil dinebit natin yung COGS, mababago yung amount niyan na i-add natin nga sa 386,615. At ang magiging adjusted cost of goods sold ay 388,470. Yan, 388,470. Ito naman ay actual. Okay? Cost of goods sold normal sa cost of goods sold actual. Yan ang pwede nyo rin tawagin na adjusted cost of goods sold. Yung 388,470. Pag nagpa-compute yung problem ng net income or net loss for the period, dapat ang gamitin nyo ay yung adjusted cost of goods sold na. Hindi ka naman kasi magpa-present ng income statement na under the normal costing. Mali yung ganun. Okay, dapat actual costing ka na. Ulitin lang natin. Yung mga application of overhead na yan, dapat ano lang yan, no? Parang internal lang yan sa company. Okay? Kahit yung mga standard costing Kung gusto mong gumamit ng standard costing, normal costing, especially pag standard costing, ang daming puro predetermined yan. Okay lang yan. Pero dapat at the end of the period class, ang mangyayari, no, masusunod pa rin yung mga actual cost. So kung sa umpisa, ginamit mo ang standard cost, dapat sa dulo, bago ka gumawa ng mga financial statement, gagawa ka ng mga adjustment para sa mga variances. At mas maraming adjustments sa standard costing kasi puro predetermined cost ang ginamit natin simula material sa labor hanggang kay overhead. Okay? Ganun lang, no? Dito nag-iisa lang yan, yung overhead lang. Kaya nagkaroon tayo ng under-applied overhead. Kaya nagkaroon ka ng adjustment sa COGS. Kaya dapat, pag gumawa ka ng income statement, ang nakapresent na sa COGS ay 388,470. Huwag ka magko-compute ng net income na gamit ang COGS na unadjusted or under normal costing. Okay?